Okay, good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Hello mga Airsoft, magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po. Ito yung mga item natin for review and unbox, no? Daily review and unbox. For shipping natin, pagpasensyahan nyo na po kung masyadong kung late ko na mai-review and unbox, no? Bakit? Okay. Kasi mga Airsoft, meron akong pinuntahan, nag-renew ako ng lisensya ko. Nag-exam ako sa LTO at nagpadagdag ako ng restriction, no? Nagpadagdag ako, bali dati ang restriction ko is 1 and 2 lang. Ngayon, nagpadagdag ako 1, 2, and 3. Shoutout po sa Marilao Extension Office, LTO, LTO Marilao Extension Office for assisting me. Grabe mga Airsoft, alam nyo ba, 40 minutes lang ako nag-stay. Tapos agad ang lisensya ko, no? Nakakatuwa naman, ganun pala kabilis ngayon, hindi tulad dati. Grabe, pumunta akong LTO, dire-diretso, no? Actually, pumunta ako, kung di ako nagkakamali, 1 PM, no? Alauna ng hapon, pumunta ako doon, dire-diretso, 40 minutes, inurasan ko 40 minutes lang, tapos yung lisensya ko. Salamat po, no? Then nakilala pa ako ng mga taga LTO Marilao, mga bossing doon sa mga nag-assist sa akin diyan sa LTO Marilao. Grabe, sit back, relax lang ako. So nakaupo lang ako. Sila yung sila yung nagdadala sa window. Ganito, ganon. Grabe, maraming salamat po sa inyo, no? Hindi man lang ako na-hassle, hindi man lang ako napagod, hindi man lang ako nainip. Tapos napakaganda pa ng LTO Marilao Extension Office. Bakit? Fully air conditioned, no? Talagang hindi ka papawisan, talagang paano ba sabihin to, magiging relax yung pag-renew ng iyong lisensya, no? Salamat po LTO Marilao Bulacan sa pag-assist sa akin, sa pag-antabay, sa paggabay sa akin, no? So far na-renew ko yung license ko. Actually, hindi pa expired yung license, no? Advance renewal lang ang ginawa ko kasi minsan dumarating sa puntong busy tayo, hindi natin nare-renew agad. So, advance renewal yung ginawa ko. So, okay na. Grabe. Maraming salamat, LTO Marilao, no? Okay mga Airsoft, review and unbox tayo. Unit natin kay Airsoft, Israel Lance Comeling, no? O Calle Nueva Street, Barangay Labrador, Hinunangan, Southern Leyte. Okay, no? Barangay Labrador. Aso yun, ha? Okay, no? Ito yung unit niya. Number 1, the 4.3, no? MK1 Elite. Napakaganda, napakasarap, solid. Kaya lang sana. Ako, personally, mas pipiliin ko, kung meron rin lang naman 5.1 ang pipiliin ko. Hindi ko pipiliin to, no? Why? Kasi nga, maliit siya, aggressive siya, no? Oo, dito ramdam mo yung lakas, kaya lang, masyadong aggressive yung bala nito Mahirap kontrolin. Yun ang problema nito, no? Pero kung ikaw, ang hinahanap mo, malakas, then, okay lang sa'yo, minsan tumatama, minsan hindi, okay na to, no? Kaya lang, kung ikaw yung tipo ng tao na seryoso, kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap talaga ng accuracy, doon ka sa 5.1. Tapos, syempre 5.1, 'di ba? We all know na mas mahaba, mas malakas, 'di ba? Kaya nga yung rifle 'di ba? Ang daling i-upgrade, ang daling palakasin. Bakit? Consider na natin mahaba kasi ang rifle, di ba? Kaya konting kembot lang, konting kalikot lang kay rifle, talagang naayos agad, di ba? Na-upgrade agad. Hindi katulad ng mga pistol, sandamakmak kung ano-ano yung kailangan mong baguhin, i-upgrade, bago mo siya ma-upgrade, no? Pengi akong pang monitor, look, wala akong pakisabi, kahit yung cellphone na hindi tuloy ako makapag-shoutout, no? Okay, so 4.3 po, unit natin kay Airsoft, Israel Lance Comeling, no? Of Southern Leyte. Ito na po yung unit mo, bossing, the 2011. What is good and special about this?
What is upgraded about this? I will discuss it later, okay? Then, shout out, good day and good afternoon kay Sir Jacobe Mangundadatu. Okay, shout out po, Jacobe Mangundadatu of Davao City. Okay, no? Ang unit ng ating ka-airsoft, Sir Jacobe, napakaganda. Talaga naman. Talaga naman napakaganda, di ba? RIS M4A1 na quadrail RIS. Talagang literal na rifle na makikita nyong ginagamit sa araw-araw, di ba? Ng ating mga kapulisan. Ito yung literal na rifle na makikita nyong bit ng ating mga kapulisan sa operation, sa checkpoint, di ba? Napakaganda, napakalupit mga ka-airsoft, classic look. Pwede mong gawing modern, may handle, full metal, naka-fix front rear, then long barrel, no? RIS nga siya, di ba? Then makikita nyo crane stock, butt stock, then may handle, pwede mong alisin, detachable, pwede mong lagyan ng scope, pwede mong set upan. Actually, the best to ang setup nito. Sa totoo lang pag may scope, no? Kasi assault to eh. Literal na assault rifle to eh, no? So, yan yung unit natin ka-airsoft. Jacobe Mangundadatu. Mangun o Mangun? Mangun siguro to. Wrong spelling lang, no? Mangundadatu of Davao City. Okay, ito na po yung unit mo, bossing. Demo and test fire natin bago natin ipa-shipping. Okay, to. Good evening, boss, big man. Share done. Newbie lang po. Shout out from Quezon City. Sophia Rain. Hello po. Hindi ko alam babae ba to or lalaki pero yung pangalan is Sophia. Hello po, Madam, no? Madam Sophia Rain of Quezon City. Shout out, Madam Sophia Rain, no? Okay, maganda po yung 2401 AW custom lalo na pag nakaporma. Yes, actually lahat talaga ng unit na nakaporma maganda, di ba? Kaya nga ipinopormahan para mas lalong gumwapo, lalong mas maging effective, no? Ayan, pakita natin, no? We have the both different colors, oh. Ayan, no? Napakaganda, di ba? Yan. Ayan, makikita nyo, di ba? Yan. Full setup na yan, ha? Makikita nyo yung sa atin is, we call this the Infinity 7.0 by the 2401 AWC, no? Okay, makikita nyo, naka-charging handle na, oh. Diba? Ayan. Ano yan, pag puputok ka, mas mabilis. Mas mabilis na kasi, naka-charging handle, hindi mo na kailangan maggaganon. The reason why naglagay ng charging handle dyan, because of the scope mount na naka-installed, no? Medyo yung access mo sa slide is medyo limited na kasi may nakalagay na scope mount. Then naka-compensator dito sa unahan, hindi mo naman pwedeng i-access dito yan ng ganon, di ba? Mahihirapan ka. Kaya naglagay na ng charging handle. Yung charging handle na yan, effective, kasahan, kumbaga ganon, no? Effective ang charging handle, lalo na pag nagko-compete ka, no? Pag gagamitin mo siya as a competition gun or competition pistol, napakalupit, napakaganda, oh. Then equipped pa with the RMR sight. Naku po. Napakatindi. Ganda nito sa totoo lang. Actually, mga ka-airsoft pa, yung ganitong unit, ang presyo nito sa tunay na ranging 700,000 all stock. Pag upgraded, tumutungtong ng 1.3 million. No? Yung upgraded na unit na ganito sa live sa tunay, ah. Okay? We have both color, no? We have the silver and this is the black color. Pareha setup yan. Naka-scope mount. Napakaganda nitong unit na to sa totoo lang. Kung ikaw magko-compete, kung ikaw talagang ang gusto mo competition, naku po, huwag ka na mag-alinlangan pa. Talaga naman. Ibibigay niya sa'yo yung gusto mo, no? Okay, sure, Dan. Sabi ni Redimer de Los Santos, thank you, sir. Thank you po, no? Sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat. Alam nyo, utang ng loob ko sa inyo yung pag-share nyo, no? Kasi yung pag-share nyo, lumalawig tayo, kumakalat tayo, no? Napakalaking bagay ng ginagawa nyo pag-share. Maraming salamat sa inyo, no? Babae po, yun, Madam pala, tama tayo, Madam Sophia Rain. Hello po, Madam, no? Shoutout from Palawan, Anselmo
Junior Aneron, JR Aneron. Grabe, ang layo na nararating natin. Meron tayong QC, meron tayong Palawan, no? It's a competition grade, tama po ba? Madam Sophia rin, yes, competition grade, competitive unit, no? Talagang ibibigay niya yung ini-expect mo, di ba? Okay, boss, ang chat nyo, Jeric Panyoso. Bulacan po kami, pero nagsi-COD po kami on South, Batangas, Laguna, Cavite. Nagsi-COD po kami on the North, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, no? And sa Manila area. All cities in Manila, as well as Tanay, Taytay, Antipolo, Baras, Morong, Teresa, Cardon, lahat, no? Anywhere in Rizal, anywhere in Bulacan, anywhere in Pampanga, anywhere in Batangas, in Cavite, anywhere in Nueva Ecija, anywhere in Tarlac, anywhere in Bataan. Nakakarating po kami lahat ng lugar na yan. Kaya, hindi imposibleng magka-airsoft ka di ba? Gusto mo ng airsoft, naguguluhan ka. Anong gusto mo? Tumawag ka sa amin, magpabook ka ng COD, ako mismo ang pupunta sa'yo, okay? 50 piraso ang unit na dala ko, pumili ka on the spot. O, diba? Sa dami nun, yung shop ang dadalhin ko sa'yo. Hindi mo na kailangan pumunta pa rito sa shop. Kung hassle ka, kung tinatamad ka, kung ayaw mo maka-encounter ng traffic, etc., etc., ako na lang mismo ang pupunta sa'yo. Mas mag-e-enjoy ka pa. Okay, no? Okay, ha? Okay, gara talaga niyan, Infinity. May presyo talaga yan. Yung live nga niyan, almost 1M. Tama, ayan. Buhay na saksi. Gekaho, no? Alam niya. Yung is all stock niyan, hindi pa formado, 700 na. Tumutungtong ng 1.3 yung full setup. Lahat upgraded, no? Okay, Quezon Province po, sabi ni Jerol Leo Marinas, no? Grabe. Meron tayong QC, meron tayong Palawan, meron tayong Quezon Province. Mamaya darating pa yung mga taga Riyadh, UAE, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Netherlands, London, US, Alaska, etc., etc. Ang big man, worldwide, di ba? Big man, Big man international, no? Okay, no? Nood muna sa iyo, bossing, bago bumili. Good evening. Tama yan, Sir Jaime, no? Tama yung sinasabi mo, manood muna, okay? Huwag kagad bibili, huwag kagad magpapakasubo. Manood ka muna, obserbahan mo muna kung paano at ano yung nararapat na unit para sa'yo. Quezon Province din ako. Here, shout out sa mga taga Quezon. Ay, meron kaming booking ng Dolores, Quezon. Meron din kami Naik and Naik and Imus, Cavite, no? So, meron din tayong Lipa, Batangas. Okay, kaya kung gusto niyo ng airsoft, wag na kayong mag-alinlangan pa, pupuntahan ko kayo. Okay? May booking na. Sa norte, may booking na rin po tayo, kaya magpabook na po kayo. Kung gusto nyo magka-airsoft, gusto nyo, makita nyo muna yung unit bago nyo bayaran. Magpabook po kayo, tawagan nyo ako, pupuntahan ko kayo. On the spot kayo mamimili. Okay? Woo! Grabe! No, yun, napakasaya, Again, thank you sa Marilao, Bulacan, LTO Extension Office, no? Grabe, 40 minutes tapos ang lisensya ko. Ang dami nag-assist sa akin, no? Salamat sa mga nakakilala sa akin. Sayang wala akong dalang sticker. Hindi ako nakapagpamigay dyan sa inyo, no? Okay, let's begin. Unahin natin to. What is good and special about this? Napakadaling i-conceal. Ganito. Bakit ka pipili ng isang 4.3? Ano ba yung advantage ng isang 4.3? Maliit. Actually, ako yun lang ang nakikita kong advantage nito. Maliit, ang daling itago. No? Pero kung sa lamang sa kanya yung mga mas mahahaba sa kanya. Ang nakikita ko lang na benefits na makukuha mo rito is maliit siya. Napakadali niyang itago.
Yun lang ang nakikita ko, no? But when it comes sa handling, same ang handling nito ng 5.1 eh. Same lang rin yung grip niya. Same lang rin yung upgrade niya. 'Di ba? So, ang benefits mo rito is maliit, madaling itago. I'd rather choose the 5.1 than the 4.3. Bakit? Pag nag 5.1 ka versus sa 4.3, 4.3 kasi ito eh. Yung 5.1, mas malakas ang FPS. Mas accurate. 'Di ba? Mas magandang iputok kasi standard size. Hindi ganitong maliit. Tandaan niyo mga ka-airsoft ha, hanggat maaari iwasan ninyong bumibili ng compact size na maliit. Bakit? Same lang ang consumption sa gas. Kasi same lang ang amount ng BBs. 'Di ba? Pero yung firepower na ibibigay niya hindi same, 'di ba? Mas maganda kung standard 5.1. Pero wala akong magagawa kasi ito yung pinili, 'di ba? Syempre, kung ano yung pinili, yun ang ibibigay ko, okay? Pag day off ko, Boss Big Mat, pwede ba mag-visit sa shop, no? Tas bibili na din ako. No problem, Madam Sophia Rain, no? Gusto nyo pong mag-visit, pwede po. Gusto nyo, ako ang mismong bumisita sa inyo, pwede rin naman, no? Sabi ko nga sa inyo, walang bagay na hindi ka mapipili sa dala ko. Ang dala ko 50 pieces na unit na pistol. Okay? Kung pistol ang gusto mo, pwede. Kung gusto mo naman rifle, magdadala ko ng 10 na mga bet, na mga choices mo, no? Kaya wala pong problema, no? Kung busy kayong tao, pwede akong pumunta sa inyo. Pwede ko kayong puntahan ng 5 ng hapon, 6, 7, 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m. Pwede po, no? Kasi isang kembot lang, QC nasa likuran na namin eh. Okay, no? Isang kembot lang, ang Kalokan nasa tabi ko. Isang kembot lang, ang QC nasa tabi ko. Walang problema, wala pong imposible. Gusto mo magkita tayo, gusto ko ring makita ka. Okay? So, ito yung unit 4.3. What is good and special about this? Kasa natin. I-lock natin manually. Number 1, check natin kung naka-fix outer barrel. Pag check kung naka-fix outer barrel, itong daliri, ipatong dito, forward, reverse. Hindi siya kumakalog, ibig sabihin, naka-fix outer barrel na siya. Naka-half-up rubber din. Okay, yung half-up rubber niya is magandang klase na, premium na. Then, next upgrade, naka-hammer pad na. Then, next upgrade, naka-fine tuning, naka-trigger job. Matipid na po siya sa gas. Babad mo yung blower ko dito. Okay na. Matipid na po siya sa gas. So, wala ka nang i-upgrade, pero sana, ako sana, no? Sana nag 5.1 si Bossing, no? Si Bossing Israel Lance. Sana, no? Nangihinayang ako, hindi siya nag 5.1. Pag 5.1 kasi mas malakas. Biruin nyo kagabi nag-demo ko ng 5.1, 460 something FPS. Kanina nag-demo ko ng 4.3, 430 something. Just imagine yung 30 FPS. Malaking bagay yun, ha? Malaking bagay yun. Kaya lang, pinagpalit ni Bossing yung FPS ng sandali. Paki-inform nga pala siya na nagla-live na. Tawagin ko si Mama. Hindi, ito na. Ayun, no? Okay ha, again, kung akong papipiliin, I will not choose the compact size, the 4.3, okay? Mas gusto ko yung mga standard size. Pero kung yun yung gusto ng ating bossing, wala po tayong magagawa ron, no? Obligasyon natin na sundin kung ano yung nire-request sa atin ng ating ka-airsoft. Okay? Number 1, maintenance tayo. Siyempre, sa magazine. Number 1, you need to press the valve. Press the valve. Okay. Okay, ha? Then, number 2, inlet valve naman. Okay. So, tapos na tayo sa magazine. Meron tayong inisprayan na dalawa. Okay? Dako tayo sa unit. Kasa natin, i-lock manually ang slide stopper. Okay, then, isprayan natin ang slide stopper para hindi maubos. Okay?
Then, sprayan din natin yung nozzle na itim sa loob. After that, release, then rest. Okay, okay. Dako tayo ngayon sa magazine. Itong unit na to is capable of 12 kg, capable of 14 kg, and capable of CO2. Ano itsura ng CO2? Ito ang itsura ng CO2. Okay? Ano itsura ng 12 kg? Ito ang itsura ng 12 kg. Ano ang itsura ng 14 kg? Ito ang itsura ng 14 kg. Saan ginagamit ang CO2? Ginagamit ito sa mga sniper rifle or sa mga air gun. Okay? Ginagamit ito sa air gun. Saan ginagamit ang 14 kg? Ginagamit ito sa mga gas blowback rifle. Malaka at pinakamalakas, malakas, mas malakas, pinakamalakas. Kaya lahat nito. Okay? Ngayon, pag ang unit mo, ENC, double bell, Taiwan na WE, pwede ba rito? Hindi. Ang unit mo, T-Rex, pwede ba rito? Hindi. Ang unit mo, T-Rex, pwede ba rito? Hindi. Ang unit mo, Beretta, pwede ba rito? Hindi. Pwede ba rito? Hindi. Ang unit mo, Glock, pwede ba rito? Depende. Depende kasi may mga Glock na high-end. Okay? Pero kung ang unit mo, WE, ENC, double bell, hindi po pwede rito. Okay? Huwag nyo po akong gagayahin na gagamitan ko nito yung mga pistol. Huwag nyo po akong gagayahin kasi masisira po yung unit nyo. Yung unit ninyo is all metal alloy. Ito pong unit namin is all metal steel. Okay, no? Majority, yung internals nito, yung karga nito is steel na. Bakal. Okay? Pag bakal, mas matigas, kaya kaya niya to. Ngayon, kung ang unit mo hindi ganito, huwag nyo pong gagamitan nito kasi mapapahamak po kayo. Baka bandang huli, sisihin nyo pa ako, no? Share done, sabi ni Chanber Asuncio. Thank you po, bossing, sa pag-share ng ating live, no? Okay, so let's begin mga ka-airsoft. Dako na po tayo, no? Dako na tayo. Meron na itong gas, meron na rin, meron ng oil. Maglalagay na po tayo ng gas, no? Okay. 14 kg to eh. Gamit lang tayo 12 kg, ha? Okay, no? 12 kg, gamit tayo upside down, then press down. 1, 2. Okay? 2 seconds. Nakita nyo naman yung the way ng paglalagay ko, walang sumisingaw po dapat. Kasi pag meron po sumisingaw, ibig sabihin hindi pumapasok, hindi nagre-register yung gas papasok ng magazine. So, nagsasayang lang po kayo. Pag nilalagyan nyo, kailangan po wala pong sumisingaw sa gilid. Okay? Big man, bakit nilagyan mo ng 2 seconds? Nilagyan ko ng 2 seconds kasi yung unit upgraded. Okay? Pag hindi upgraded, ang ilalagay mo 5 seconds or 10 seconds. Upgraded yung unit, kaya naglagay lang tayo ng 2 seconds. Okay? Ibig sabihin, pag upgraded, mas matipid, mas malakas. Okay? Ngayon, dako tayo rito. Okay? Lagay tayo ng bala. 0.20 kasi magkokrono tayo. Okay? Hatak pababa, put your right thumb here. Pump lang po. Okay. Okay na yan. Tapos, lagyan natin ng 0.30 dahil, bakit? Magpa-firing tayo. Masarap kasi ipang-firing 0.25 and 0.30 kasi bakit? Mas mabigat, mas masakit, mas mahapdi. Okay? Ngayon, pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Pagpasok, malakas ha. Pag ready to fire ka na, finger trigger out. Okay? Prono lang tayo para makita natin, para malaman natin kung gaano kalakas itong unit na to. Okay? Prono. First fire. 404. 404. O yan, nakita nyo naman, no? 400 siya, tumungtong siya ng 400. Firing! 407. 407, firing! Wala. 402. 402, last fire! 400. 400. So, stable siya, let's say 407 and below. Okay? So, medyo malayo siya doon sa
sa ano, 'di ba? Dun sa sinabi ko na yung 5.1 na dinemo natin kagabi, 464 no. Medyo may layo siya. Kaninang umaga nag-demo rin tayo ng 4.3, may kumuha din. 430 something siya, 434 I think. Malayo siya, no? Bakit ganon? Kaninang umaga nag-demo ka 434. Bakit ngayong gabi 400 something lang? It is because, mga Airsoft, bawat unit merong talented, merong makunat. Okay? For example, may 10 Glock. Lahat yung Glock na yan hindi magkakaparehas ng krono. Meron dyan isa super lakas, meron dyan isa super hina, super kunat. No? Ngayon, merong minsan, konting upgrade lang, ang lakas na agad. Di ba? Merong ganon. Pero katulad nito, hindi natin siya pwede ikumpara dun sa kaninang umaga na i-nilive ko na 430 kasi bawat unit magkakaiba ang chrono. Okay? So, malayo siya doon sa 464 na ng 5.1. So, pero nasa 400 FPS naman siya. Napakalakas na nun para sa isang pistol, no? Firing po tayo. Firing! Open slide kasi po, wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, release the slide. Tapos, rest the hammer by pressing the trigger. Okay, big man, nagpaputok ka 2 seconds. Meron pa kayang laman yan? Meron pa. Madami pa. No? Kaya lang, ang lamig ng magazine dahil malamig yung panahon. Okay, ito, nilagyan natin to 2 seconds. Ngayon, i-fire natin. Ang tanong, meron pa kayang laman to? O sige, o ganito. Yung makakahula kung ilan pa ang natitirang laman nito, mananalo. RMR sight. Then big man sticker. Okay, yung makakahula, sa tingin ninyo, nagpaputok na ako ng 25 na putok. Okay? Sa tingin ninyo, ilan pa? I-add ninyo sa tingin ninyo. Sa tingin ba ninyo, kaya pa niyang pumutok ng 80? Sa tingin ba ninyo, kaya pa niyang pumutok ng 90? Sa tingin niyo, kaya pa ba niyang pumutok ng 95? Ng 79? Ng 75? Ilagay nyo na yung hula nyo sa comment section. Malay mo, manalo kayo nito. Okay? Yan. Big man, big man sticker at saka, hindi siya holographic RMR sight na nilalagay dito sa ibabaw. O yan, di ba? Nilalagay yan dyan. Actually, may cover siya. Okay, pakikita ko lang sa inyo. Ayan. O yan, may cover siya. Then, ito yung mismong sight. O yan Ayan. Bibigay ko to sa inyo pag mananalo kayo. Ilan sa tingin nyo yung kaya pa niyang iputok? Oy, may humula. 60 shots. Isang hula lang Okay, 45 po, Sir Big Man, sabi ni Ryan Shoson. Sabi ni Anselmo, ay 45. Nagdalawa yung 45. Yung isa sa hindi, yung okay na yung kay Ryan, kay Sir Anselmo, since nauna si Ryan, sa kanya yung 45. Mag-iba ka ng hula, sir. Sayang sayang yung pagkakataon. Malay mo, manalo ka, no? Okay, sabi ni Chris Pine, 53 shots. Okay, no? Sana may manalo. 50 boss, big man, sabi ni Denmark Agpaowa. Hindi ko alam kung paano, no? Sana may manalo, Sana may manalo, mga Airsoft, Sabi ni JP, 68, 65, sabi ni Jensen. Okay, no? So, ilan kaya, no? Ang lamig lang ng magazine ko, Nakakainis, Ilan kaya? Sabi ni Anselmo, nag-iba siya 43. So, paano? Last na ba yan? Bilang ako 5, Then, mag-start na tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so start tayo, no? Okay, nagpaputok tayo 25. Tingnan natin ilang pa natitira niyang hangin. Okay, 26. Grabe, lakas 27, 28, 29,
30. Okay, 30 na. Nakapagpaputok tayo. Jeffrey Capio, nakapag 30 na ako. Sorry, yung 15 na vote mo is hindi na valid dyan. Okay? So, diretso natin. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. O, si Tad Sarong, sorry sir, better luck next time. Nakapag 40 na po ako na shots, okay? O, sige. Okay. Diretso natin. 40. 41. 42. 43. 44. 45. O, 45. 45. Okay ha? Out na po yung mga boto na 36 na 43. Anselmo, out na 45. Ryan Shoson, out na 45. 46, 47, 48, 49, 50. Okay, 50. 2 seconds ng gas. Naka 50 rounds na. Dito lang meron yan sa Big Man. Okay, no? Wala kayong makikitang ibang ganyan dito lang sa Big Man kasi yung unit dito ina-upgrade. Okay? So, naka 50 na tayo. Ang lamig pa. Ibig sabihin, meron pa to. Ang lamig eh. No? Pag ganyang malamig, ibig sabihin, meron pang nasa loob niya na liquid gas. Okay? Diretso na natin, no? Actually, mas marami dapat to kung medyo iwa-warm ko to, no? Pero, diretso na natin. Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, tip 5, tip 6, tip 7, tip 8, tip 9, 60! Grabe! 2 seconds mo, sinuklaan, 60 rounds. O, di ba? Dito lang yan meron. Okay, lahat ng bumoto ng 59 pababa, I'm very sorry mga ka-airsoft. Hindi na po, hindi kayo umabot. No? Pero medyo ano siya, medyo actually medyo mahina na yun. Ano tayo? 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 67! Grabe, wala na to. Wala na. 67! Actually, 66, no? 67, malata na eh. 68, wala na eh, no? So, 66. Okay, 66. May nanalo kaya? 65, 69, 74, wala, 68. Okay, 60. Okay, walang nanalo. 66 rounds. 2 seconds, 66 rounds. Grabe. Napakasarap, no? So, napakatipid. Mag-e-enjoy yung gagamit kasi 2 seconds of gas, 66 rounds. Unit ang ating ka-airsoft, Israel Lance Comeling, no? Sana nag 5.1 ka, bossing, no? Mas maganda talaga ang 5.1 than the 4.3. Kung konti lang ang diferensya, dapat hindi ka nagdadalawang isip eh, no? Kasi biruin mo 5.1, ganyan kahaba. Ang FPS mo nasa 460 something. Eh, ito kasi, nag 400 FPS lang. Just imagine yung 60 FPS. Laking bagay nun, ha? Pero anyway, dahil ito ang gusto mo, bossing, no problem, bigay natin sa ito, okay? So, unit yan ng ating ka-airsoft, Israel Lance, Southern Leyte. Okay, sayang, wala nanalo nito. Okay, next unit natin. Unit natin ka-airsoft, the M4A1's RIS rifle, no? Unit ng ating ka-airsoft, Mangundadato, no? Hakobe Mangundadato of Davao City. Okay. I don't know kung Muslim si Sir, no? Kung kapatid na Muslim si Sir. Pero kasi yung mga ganyang apelyido is parang mga pang ano yung Muslim eh, di ba, no? Alam ko nag-Ramadan, di ba? Ramadan ba ngayon, no? Classmate ko. Start ng Ramadan. Classmate mo si ano? Jamila. Classmate mo ba 'yon? Hindi pa ba drop 'yon? Okay. Ayun. Hindi mo sasama? Baka gusto niya. Okay, so ayun, no. Sir Hakobe Mangundadato, what is good and special about this? This unit is a full metal mula ulo hanggang paa. Okay? Mostly sa mga rifle, ang mga
hard polymer plastic or ABS plastic is the buttstock kung saan mo pwedeng ilagay yung battery mo and the grip. Pero the rest is full metal. Okay? Internals full metal, napakaganda, napakalupit. Upgraded po ito, naka-stage 1 upgrade, nagpalit ng spring. Kaya hindi na po ito nag-FPS ng 380, ng 400, hindi na. Mas mataas na po doon ang FPS nito. Okay? So, itong unit na to, makikita nyo, medyo may kahabaan siya, RIS siya, long barrel. Yung CQB, mas maiksi sa kanya ng 6 inches, no? Malaking bagay yon. Lagi kong sasabihin sa inyo, yung 1 inches na difference na haba, malaking bagay yon para sa mga unit natin, no? Malaking ini-improve, no? Okay, so itong unit na to is battery operated. Syempre, kukuha tayo ng battery. Okay? Ngayon, since battery operated, lagi kong sinasabi sa inyo, learn how to manage your battery para hindi sumakit ang ulo nyo. Pag hindi nyo i-manage ng properly yung battery, masakit sa ulo to, maselan to eh. Okay? Lipoly to, upgraded battery to. Pero kung maayos ang paggamit ninyo ng unit ninyo, wala kayong magiging problema sa battery, no? Basta sabi ko nga, palagi, make sure susundin nyo yung tatlo. Number 1, ang battery bawal madrain. Bawal siyang masaid. 1 full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. 300 rounds. So, 300 times 10. 3,000 na putok. Okay? Ngayon, ang battery hindi rin pwede siyang mag-init. So, paano natin maiiwasan yon? Huwag po nating i-charge ng nakapasok. Okay? Then, lastly, ang battery ay hindi pwedeng ma-overcharge. Regarding sa overcharge, kalimutan mo na yon kasi yung ibibigay kong charger is upgraded din. Balancer charger. So, pag nag-full charge, cut off. Okay? So, wala ka ng problema sa battery. Ngayon, battery operated, ang lamang nito sa mga gas blowback rifle is mas less maintenance kasi nga battery operated eh. Pag mga gas blowback rifle, kailangan lagi ka may gas. Medyo mararamdaman mo yung pagiging magastos niya sa gas, no? Kaya, ayun, lagi kong sinasabi, lagi kong bilin, for me, I'm not a fan of a gas blowback rifle, no? Although, once in a while, gusto kong pumuputok, pero dahil nga sa pagiging limited niya ng pyesa, unlike sa mga M4, marami talagang pyesa, easy upgrade, no? Si gas blowback, meron rin naman pyesa, kaya lang medyo pricey talaga. Tapos, pag i-upgrade mo, talagang madugo ang pyesa, no? Para lumakas si gas blowback rifle, anong kailangan mong i-upgrade? The bolt. Okay? Power bolt. Okay, kung tawagin yan. Ngayon, magkano yung power bolt? Mabigat. Di ba? Ngayon, pag in-upgrade mo ng power bolt, kailangan magpalit ka rin ng fire control group, yung hammer assembly niya. From alloy, kailangan papalitan mo ng steel yon. Magkano yon? Mabigat. Okay, no? Kaya, nasa sa inyo pa rin. Kung gusto nyo gas blowback, okay lang naman. Kung afford mo naman, di ba? Bakit hindi? Ngayon, ang napili ng ating kay Airsoft is the electric type. Okay, no? Kaya masaya rin ako kasi alam ko na hindi sasakit yung ulo niya. Okay? Oh, makikita niyo to mga Airsoft, itong part na to is naaalis to. Okay? Pwede nyong alisin, tapos may matitira dyan, rail, kung saan nyo ilalagay yung scope ninyo. Holographic scope, magnified na scope, or DMR scope, pwede rin naman dito. Wag lang yung sobrang laki, no? Pwede rin, depende sa setup na gusto mo. Ano pa ba yung setup na pwede rito? Handle, vertical grip, or angle grip, pwede. Laser, flashlight, di ba? Pwede, bihisan nyo, lagay nyo lahat ng gusto nyo. Pero yun nga, the more na bumibigat yung rifle, the more na nakaka-stress. Kasi, mas mabigat, mas hirap ang user. Okay? So, ngayon, this unit, fully adjustable. Okay. Pwede mong habaan. Pwede mong iksian. Kung ilalagay mo yung bala, instead of pressing, hatak. Then slide. Okay? Ngayon, dito nilalagay yung bala sa butt tube. Pasok natin. Tulak.
plug natin to. Okay. Hindi ko na ilalak, hindi ko na ilalagay ito kasi test fire lang naman tayo. Okay? Single fire, rapid fire. Okay. Ngayon, kunin natin yung magazine. Alisin ko na yung bala. Lalagyan kong .20 kasi magkokrono po ako. Okay? Okay, tayong bala, .20. Okay. Okay na yan. Ngayon, yung magazine natin binubuksan dito sa ibabaw. Tapos, binubuhusan ng bala. Ayan. 300 rounds kasya dyan. Pag napuno na, isara mo. Okay. Meron siyang gear sa ilalim kinakamot. Ibig sabihin, yung ibinuhos mong bala na nandito sa compartment ng magazine, kailangan maitulak niya papanik. Mapapansin nyo yan, mapupuno yan. Ayun. Puno, di ba? Then, kamot lang ng kamot hanggang sa maramdaman yung bumigat, yung mismong gear na kinakamot ninyo. Okay? Ngayon, pag okay na, pasok mo na rito. Make sure you heard the clicking sound that make sure na hindi siya malalaglag. Okay? Meron siyang 3 modes, mga airsoft. Safe, then single fire, 12 o'clock, rapid fire, 3 o'clock. Firing po tayo. Chrono po tayo. Again. Upgraded po to. Palit spring na po to. Expected nyo, mas malakas to. Firing. 517. 517. Bakit umabot ng 517? Kasi mga ka-airsoft, long barrel siya. Sinasabi ko sa inyo, mas long barrel, mas mahaba ang barrel, mas madaling i-upgrade. 517. Nagpalit lang tayo ng spring. Firing. 512. 512. Firing. 512 bullet. Firing. 515. Firing. 510. 500. Diba? Stable. Napakaganda, di ba? Yan ang magandang result ng FPS. Kumbaga, hindi nagkakalayo-layo, bumababa, konti lang, tumataas, konti lang, no? So, ibig sabihin, stable siya sa 520 and below. Okay? So, napakaganda, napakalakas. Siyempre, ano pang gagawin natin? Firing tayo. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Yun. Sarap, di ba? Okay, ngayon, every time na matatapos ka maglaro, always release the magazine. Then, syempre, clear the chamber. Yung upgrade na 520 and below FPS, sayang yun kung hindi mo i-re-rest yung spring every time na matatapos ka maglaro. Lalagay mo siya sa rapid fire, press mo ng 1 second, then single fire, then safe. Okay, yan ha. Kailangan isi-safe mo yung unit mo para yung spring mo hindi siya magsasag, hindi masisira. Pag hindi mo ni-rest, yung unit mo, mararamdaman mo, the next time mong gagamitin, pahina ng pahina ng pahina. Okay? So, ayun. Napakaganda nitong unit na to. Napakasarap. Alam nyo ba, palit spring lang yan. Hindi niya ako pinahirapan, no? 20 minutes bago ako mag-live, nagbaklas ako. Pak, palit spring, pak. Ayan, yun ang result. Actually, bago ko siya i-live, hindi ko alam na ganun na ang FPS niya, no? Kaya, nakakatuwa naman, sigurado mag-e-enjoy yung bossing natin dyan, no? Okay, so yung unit natin, lahat ng lumalabas na unit sa Bigman, mostly of the unit is upgraded. Then, lifetime warranty. Hindi na po tayo lifetime service. Lifetime warranty po tayo. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, Kobe Mangunda Datu of Davao City. Bossing, ito na po yung unit mo. Napakasarap, 520 FPS and below. Mag-e-enjoy ka rito. I do suggest, gamit ka ng .25 and above na bala. Huwag ka nang gagamit ng .20. Sa lakas nito, baka hindi ka mag-enjoy, no? Kung gusto mo magpahabol ng scope, mag-message ka lang, kabit natin yung scope, medyo i-calibrate ko na, okay? Kung gusto mo lang naman, kung hindi naman okay lang, okay na rin naman to. Pero mas gwapo kasi to pag merong scope, okay? So, ayun, no? So far, so good, okay? So, meron pa bang mga tanong ang aking mga ka-airsoft dyan? Kung wala na, magkano yung M4 RIS na AEG, sir? Mag-PM po kayo, sir, no?
Kung interesado po kayo, mag-message po kayo para malaman po ninyo yung buong detalye. Tatandaan nyo, ang comment section, ginawa hindi para magbentahan. Ang comment section, hindi ginawa para mag-inquire. Ang comment section, ginawa para sa inputs mo on a certain topic. Ngayon, gusto mong bumili, interesado ka, mag-message ka po sa page para makuha mo yung buong detalye. Kasi, syempre, kumukuha ka ng detalye. Tatanong mo magkano, tatanong mo iso, tatanong mo gano'n, gano'n. Lalabat na to. Bandang huli, di ba? Hahaba ng haba. Ano? Lalabat na. Okay. So, ayun lang muna mga Karsop. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga late nang dumating, hello po, shoutout sa inyo. Replay nyo lang yung live natin. Sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa, please share the live video. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.